Mga kasirin, narito na naman tayo para mag-share ng mga kwento, mga karanasan, at mga kwentong nagpapainit sa ating puso. Ang mga lihim na hindi natin kayang isalaysay sa iba, dito natin ibubukas. Tara, samahan niyo ako sa isang masalimuot na kwento ng buhay, pag-ibig, at mga pagkatalo at tagumpay. Let's dive into this. Mga kasirin, ako po si Jason A., isang simpleng empleyado sa isang kumpanya na matagal ko nang pinagtatrabahuhan. May asawa po akong si Manilyn at kami ay may isang anak na si Aya na kasalukuyang dumaranas ng isang malupit na sakit, leukemia. Ang buhay namin ay puno ng pagsubok. Sa kabila ng lahat ng hirap, nagsusumikap kaming mag-asawa upang mapag-aral si Aya at mapagamot siya. Subalit, habang lumilipas ang mga buwan, nararamdaman kong hindi sapat ang aming kita upang matugunan ang mga gastusin sa kanyang pagpapagamot at hindi ko rin maiwasang mag-alala tungkol sa aming kinabukasan. Sa mga panahong iyon, habang binabayaran namin ang mga medical bills ni Aya, nahanap ko na lang ang sarili kong nag-iisip ng solusyon kung paano kami makakalusot sa lahat ng ito. At doon ko napansin si Sam, ang boss ko. Si Sam ay isang matagumpay na babae, may mataas na posisyon sa kumpanya, at hindi maikakaila na maganda siya. Madalas kami magkasama sa mga business meetings, at palagi niyang inaasikaso ang mga maliliit na detalye sa trabaho, kaya't madalas kami mag-usap. Hindi ko maiwasang mapansin na tila may malalim na koneksyon kaming dalawa. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may ibang uri ng tensyon sa tuwing magkasama kami. Alam ko na may pamilya akong mahal na, pero hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. Bawat pagkakataon na magkasama kami ni Sam, ramdam ko ang init na parang may hindi maipaliwanag na paghihirap na gumugulo sa aking puso at isipan. Hindi ko alam kung anong klaseng damdamin niyon, ngunit parang may magnetismo sa pagitan namin. Marahil ito ay isang uri ng pagkakit na hindi ko pa nararanasan dati. Hindi ko na alam kung ang mga nararamdaman ko ay para kay Sam o dahil na rin sa labis na pressure na nararamdaman ko sa buhay ko. Ngunit ang sigurado ako ay may isang malakas na ugnayan na nabuo sa pagitan namin. Minsan, habang nagkakaroon kami ng coffee break sa trabaho, hindi ko maiwasang matitigilan sa mga mata ni Sam. Tumingin siya sa akin ng may ngiti, at sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang isang uri ng init na hindi ko pa naranasan sa kahit kanino, parang may mga pahiwatig siya na hindi niya rin kayang itago. At doon ko naisip, baka siya ang sagot sa aking mga problema. Hindi ko kayang magpakatotoo kay Manilyn, at hindi ko rin kayang hayaan na magpatuloy ang aming paghihirap. Kaya naman, sa pagkakataong iyon, pumasok sa aking isipan ang isang mapangahas na plano. Baka sa pamamagitan ng pagtanggap ni Sam sa akin ng hindi inaasahan, makakakuha kami ng tulong sa mga gastusin ni Aya. Hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa aming relasyon at sa aming pamilya. Ngunit sa puntong iyon, wala na akong ibang naiisip kundi ang magtapat sa kanya. Hindi ko maiwasang magdalawang isip. Ngunit pakiramdam ko, sa oras na iyon, wala akong ibang paraan upang makawala sa kalagayan namin. Kaya't nagsimula akong magplano kung paano ko ito ipapaabot kay Sam, ang magpakalabit sa kanya, na isang bagay na alam kong may malalim na kahulugan, ngunit tila nagiging isang desisyon na hindi ko kaya. Bago mangyari ang confession na iyon kay Sam, nais ko sanang ibahagi ang mga mahahalagang pangyayari sa buhay ko na nagdala sa akin sa puntong iyon. Ako po si Jason A., isang ordinaryong empleyado na dati masaya at kontento sa kung anong mayroon ako. Si Manilyn, ang aking asawa, ay ang aking kabiyak sa lahat ng hirap at saya ng buhay. Nagsimula kami sa simpleng buhay. Maayos ang aming relasyon, at sa tuwing tinitingnan namin ang aming anak na si Aya, ang saya at saya ng pamilya namin ay sapat na para sa akin. Ngunit dumating ang isang malupit na pagsubok.
Si Aya, ang aming anak, ay na-diagnose na may leukemia. Ang mga araw na sana'y puno ng ligaya ay napalitan ng takot, pangarap na nawasak, at isang matinding pagsubok na hindi ko inaasahan. Sa mga unang linggo, akala ko magiging madali lang, makakayanin namin ito. Ngunit habang tumatagal, ang mga gastos sa gamot, ospital, at pagpapagamot ay lumalaki at kami ni Manilyn ay parang nauubos na ang lakas. Higit sa lahat, hindi ko kayang makita si Aya na dumanas ng sakit na iyon. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga pangarap ko para sa amin ay unti-unting nagiging malabo. Ang mga plano ko noon ay napalitan na ng isang tanging layunin, makaligtas at maipagpatuloy ang buhay ni Aya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi ko kayang magpatalo. Laban lang. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, parang ang aking pagsusumikap ay hindi sapat. Madalas ko nararamdaman ang kakulangan. Hindi ko kayang punan ang lahat ng pangangailangan namin. Lalo na ang mga gastusin para sa pagpapagamot ni Aya. Minsan, napapaisip ako kung paano pa kami makalalabas sa kalagayang ito. Hindi ko alam kung anong susunod. Ngunit ang puso ko ay patuloy na lumalaban dahil mahal ko si Manilyn at si Aya. Isang araw, habang nagkakaroon kami ng isang business function sa kumpanya, nagkaroon kami ni Sam ng pagkakataon na mag-usap ng mas personal. Si Sam, ang boss ko, ay isang matagumpay at maganda, at isang babae na hindi mo basta-basta malilimutan. Siya ang tipo ng tao na may lakas ng presensya, yung tipong kahit nasa isang silid lang kayo, ramdam mong may kakaibang enerhiya. Noong una, hindi ko siya gaanong pinapansin, pero sa mga pagkakataong kami lang dalawa ang magkasama, napansin ko na may iba siyang trato sa akin. May mga maliit na pahiwatig na tila siya rin ay may interes. Hindi ko naman alam kung bakit, pero sa tuwing magkakasama kami, may nararamdaman akong koneksyon na mahirap ipaliwanag. May mga pagkakataon na magkasama kami sa mga business meetings, at sa mga sandaling iyon, parang ang lakas ng tensyon sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may ibang klasing ugnayan na nagsimula sa hindi inaasahang mga tingin at mga galak na hindi nararapat, ngunit nangyayari. Lalo na nung isang gabi, magkasama kami sa opisina. Tapos bigla, parang ang lahat ng ingay ng mundo ay nawala at kami na lang dalawa ang natira. Nagkatagpo ang aming mga mata. At doon ko naramdaman na parang may isang kuryente na dumaan sa katawan ko. Ang gabing iyon ay puno ng tensyon. Isang tensyon na ilang beses kong sinubukang baliwalain. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Nasa harapan ko siya lang ang nakikita ko. At ang paraang tumitingin siya sa akin. Putang ina, alam kong gusto rin niya. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Pero sa isang iglap, naramdaman ko na lang ang sarili kong hinahatak siya palapit. Walang alinlangan, walang pagdadalawang isip. Nang lumapat ang labi ko sa kanya, hindi iyon isang banayad na halik. Mainit, mapusok, at puno ng matagal ng kinikimkim na pagnanasa. Ang mga daliri ko ay agad gumapang sa kanyang katawan. Hinahanap ang bawat sensitibong bahagi. Pinapaso siya ng init ko. Napasinghap siya nang dumapo ang labi ko sa kanyang leeg, kaya lalo akong ginanahan. Dinama ko ang malambot niyang balat. Binigyan ng maliliit na kagat, saka ko dinilaan. Gusto kong maramdaman niya kung gaano ko siya pinagnanasaan nang mahigpit siyang humawak sa balikat ko. Halos mapasunod ako sa sarap ng reaksyon niya. Sabihin mong gusto mo, bulong ko sa kanyang tainga. Habang ang kamay ko'y gumapang sa ilalim ng kanyang damit, dumaan sa bawat kurba ng katawan niya. Hindi siya sumagot. Pero nang isandal niya ang sarili niya sa dibdib ko, hinayaang haplusin ko siya ng buo. Alam kong wala nang atrasan. Pinaharap ko siya sa akin,
Hinaplos ang kanyang mukha, saka muli kong inangkin ang kanyang labi. Mas malalim, mas mapusok. Naramdaman kong nanginig siya sa ilalim ng haplos ko. Napakapit siya sa damit ko. Parang siya mismo ay nadadala sa matinding agos ng pagnanasa. At nang maramdaman kong idinikit niya ang katawan niya sa akin, halos mawalan ako ng kontrol. Mabilis kong hinila ang katawan niya. Pinagapang ang labi ko pababa sa kanyang balikat. Hinubad ang tela na pumapagitna sa aming balat. Ang init ng katawan niya ay parang apoy na lalong nagpapagana sa akin. At nang dumapo ang kamay ko sa mas maselang bahagi ng kanyang katawan, narinig ko ang impit niyang daing. Shit! Mahina niyang bulong. At alam kong hindi na siya makakatakas dito. Wala nang ibang tunog kundi ang aming paghinga. Malalim, mabigat, sabik. Ang bawat galaw namin ay puno ng pangangailangan. Parang wala nang bukas. Parang ito lang ang mahalaga. Sa gabing iyon, hindi ko lang siya hinawakan. Inangkin ko siya. Ginawa ko siyang akin at hayaan niyang gawin ko iyon. At sa bawat sandali ng pagninasa, alam kong hindi ko na kayang isang araw, pagkatapos ng mga nangyari sa pagitan nila ni Sam, nagdesisyon si Jason na magtapat. Sa kabila ng nararamdamang tensyon at kalituhan, hindi na niya kayang magtago pa. Sa isang tahimik na sulok ng office, lumapit siya kay Sam, iniisip kung anong magiging reaksyon nito sa kanyang nararamdaman. Sam, may gusto akong sabihin sa'yo, ang sabi ni Jason. Medyo kinakabahan ngunit puno ng determinasyon. Alam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ang lahat at kailangan niyang magtapat, kahit na hindi sigurado kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang dalawa. Si Sam, nakasalukuyang nakatayo at abala sa ilang papel, ay tumigil at lumingon sa kanya. Mabilis niyang tiningnan si Jason. At nakita ni Jason ang pagkamangha sa mga mata ni Sam. Tila nagulat siya sa kanyang pagsasabi at bahagya siyang nagduda kung anong ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Sam. Ang tono'y may halo ng kalituhan, ngunit may malalim na pagsusuri sa kanyang mata. Hindi agad nakasagot si Jason, tila hinahanap pa ang tamang salita. Ang katahimikan ay matagal bago magsalita si Sam muli. Jason, kung ang ibig mong sabihin ay may nararamdaman ka sa akin, hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa ating dalawa, lalo na sa trabaho. Habang binabaybay ni Sam ang mga salitang iyon, naramdaman ni Jason ang bigat ng sinabi ni Sam. Hindi siya galit, ngunit makikita sa mga mata ni Sam na siya'y naguguluhan at nag-aalala. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang reaksyon ni Sam. At sa kabila ng kanilang sensual na karanasan, tila may mga hadlang na kailangang pagdaanan. I didn't expect this, sabi ni Sam. Ang boses ay malumanay pero puno ng kaseryosohan. I care about you, Jason. But we need to consider the situation carefully. Si Jason ay para bang tinamaan ng malamig na tubig. Hindi niya inisip na magiging ganito kalubha ang sitwasyon. Ang kanyang layunin na maghanap ng mas magandang oportunidad para sa pamilya ay unti-unting napapalitan ng pag-iisip kung tama ba ang ginawa niya. Sa pagkakaalam niya, nagawa niya ang lahat ng ito upang maghanap ng paraan para mapabuti ang buhay nila ni Manilyn at Aya. Pero nang makita niyang may mga consequences pala ang mga aksyon na ito, nagduda siya kung tama nga bang isinugal niya ang lahat. Naramdaman ni Jason ang isang matinding regret. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang lahat. Lalo na't ang nais lamang niya ay isang simpleng tulong na magbibigay pag-asa. 100% siyang determinado na magtagumpay para sa pamilya. Ngunit sa ngayon, parang pinagtatagpi-tagpi niya ang lahat ng nangyari sa isang kalituhan na puno ng pag-aalala. Habang naroroon sila,
ang tensyon mula sa kanilang nakaraang engkwentro ay hindi pa rin nawawala. Ang kanilang katawan ay tila hindi pa rin humuhupa sa init na nadama nila noon. Ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan ni Jason na ang mga bagay ay hindi palaging ayon sa plano. Sa isang sulyap ng mga mata ni Sam, naiintindihan niyang hindi siya ang nag-iisa sa kalituhang ito. Ngunit natatakot siya kung paano ito magbabago ng kanilang relasyon sa trabaho at mas lalo na sa kanilang personal na buhay. Jason, nagsimula si Sam, ang tinig ay may bahid ng kabiguan. Alam ko na hindi ito madali, pero kailangan natin ng oras para mag-isip. Habang nagsasalita siya, nagpakita ng malasakit at pag-iwas sa mga galit o hinanakit. Sinusubukan niyang maunawaan si Jason, ngunit alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Ang pakiramdam na nagkakaroon sila ng isang hindi planadong koneksyon ay parehong nakakaakit at nakakatakot para sa kanya. Si Jason ay nahulog sa isang tahimik na sandali ng pagninilay-nilay. Habang si Sam ay nagpatuloy sa kanyang mga saloobin, hindi maiwasan ni Jason na magtaka. Kung ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malalim na koneksyon o isang pansamantalang pagkakamali, hindi pa niya alam ang tamang sagot. Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang parang may mga pinto na hindi pa nila mabubuksan at may mga desisyon na dapat niyang gawin na magpapabago ng lahat. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan at tanong, sa isipan ni Jason, naiintindihan niyang may mga bagay na hindi maaaring magmadali. Ang bawat kilos, ang bawat galaw ay nagdadala ng isang epekto na maaaring magbago ng lahat. Ngunit si Jason ay may pangarap, isang pangarap para sa pamilya at sa mga sandaling ito. Kailangan niyang magdesisyon kung paano ang pinakamahusay na paraan upang magpatuloy. Pagkatapos ng kanilang magkasunod na engkwentro at ang tapat na pag-amin ni Jason kay Sam, unti-unting nagbago ang lahat. Sa umpisa, akala ni Jason ay magiging madali lang. Ang plano niya ay may kasamang pakiramdam ng pangangailangan, isang desperadong hakbang para makalabas sa kanilang pinansyal na paghihirap. Ngunit habang lumipas ang mga araw, naramdaman niyang ang mga bagay na tila simpleng solusyon ay naging karga ng mas mabigat na problema. Dahil sa confession, hindi na nawala ang tensyon sa pagitan nila ni Sam. Sa opisina, hindi na maiwasan ang awkwardness na nagsimula sa kanilang personal na koneksyon. Ang kanilang relasyon sa trabaho, na dati ay tila maayos at propesyonal, ay nagsimulang magka-crack. Parang may hindi nasasabi, mga tingin na magkasabay, ngunit hindi kayang tapusin. Sa bawat galak ng araw, ang bawat pagkakataon na magkasama sila sa isang silid, ang presensya ni Sam ay nagiging mas malalim at ang mga tanong sa isipan ni Jason ay nagiging mas malupit. Ang maliliit na pagkakasalungat na hindi nila binigyan ng pansin ay nagsimula ng magbukas ng mga hiwa sa kanilang pagiging magkaibigan at nagiiwan ng isang malalim na agwat. Hindi lang sa trabaho ang epekto ng kanyang ginawa. Habang patuloy ang pag-aalala sa kalusugan ni Aya at patuloy na tumataas ang mga gastusin sa hospital at gamot, si Jason ay unti-unting nakakaramdam ng matinding bigat sa dibdib. Kung dati ay magaan pa ang kanilang dalawa ni Manilyn, ngayon ay may mga hindi pagkakaunawaan na unti-unting lumalala. Si Manilyn, na mulat sa pool ay naging katuwang sa paghihirap, ay nagiging distansya, hindi dahil sa galit kundi sa sakit na nararamdaman. Si Jason, na gumagawa ng paraan upang matustusan ang lahat, ay lalong napapalubog sa sarili niyang mundo ng guilt at kalituhan. Ang kilos na ginawa niya na akala niya ay magsisilbing lunas sa kanilang problema, ay naging isa lamang malaking komplikasyon. Kahit si Sam, na parabang may mga hindi pa nasasabi, ay nagiging mas maingat na sa kanilang pakikisalamuha. Hindi na siya kasing maligaya at komportable tulad ng dati. Sa bawat sulyap ni Jason, may halo ng pagkabahala at pag-aalala.
Naramdaman ni Jason na kahit hindi nila binanggit, ang mga pahiwatig ng mga hindi pagkakaunawaan ay nagiging malupit na alun sa kanilang dalawa. Ang kanyang plano na akala niya ay magiging magaan na solusyon ay naging sanhi ng pagkabasag sa mga relasyon na may halaga. Sa bawat araw na lumilipas, si Jason ay nahulog sa mas malalim na kalungkutan. Hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Nais niyang itama ang lahat, ngunit pakiramdam niya ay napalalim na ang sitwasyon. Mga sakit na hindi madaling pagalingin, alam niyang wala na siyang ibang pag-asa, kundi ang magsimula sa tama at harapin ang kanyang mga nagawang pagkakamali. Ngunit hindi pa siya handa. Sa bawat gabing nagbabantay siya kay Aya, nararamdaman ni Jason ang bigat ng kanyang puso. Hindi niya magawang ganap na ipaliwanag kay Manilyn ang lahat ng nangyari. At sa mga sandaling iyon, tila napapaligiran siya ng mga tanong na walang kasagutan. Ang sakit ng mga pagkatalo sa mga bagay na hindi niya inaasahan ay tumitindi. Ang propesyonal na desisyon na ginawa niya kay Sam ay nagiging sentro ng lahat ng mga problema. Mula sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, at sa mga relasyon sa paligid niya. Ang mga aral na natutunan ni Jason mula sa kanyang mga aksyon ay tila mabigat na pasanin na hindi madaling alisin. Pinipilit niyang magbago, ngunit ang mga epekto ng kanyang mga desisyon ay patuloy na humahabol sa kanya. At alam niyang kailangan niyang maghanap ng tamang solusyon. Kung hindi, baka mawalan na siya ng lahat. Hindi lang ang trabaho, kundi pati na ang pamilya na kanyang pinapahalagahan. Tahimik ang bahay nila Jason sa gabing iyon. At habang nakaupo siya sa sofa, ramdam niya ang bigat ng mga nangyari. Tumingin siya sa paligid, sa mga bagay na dati ay may halaga, ngunit ngayon ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Pumait sa kanyang mga alaala ang bawat desisyon na ginawa niya, at ang mga pagsubok na dumarating ay nagiging higit pang mabigat. Habang ang mga mata ni Jason ay nakatutok sa madilim na sulok ng sala, ramdam niya ang pag-ikot ng kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala sa mga kaganapan na nagbukas ng masalimuot na kaganapan sa kanyang buhay. Sa mga sandaling iyon, muling sumagi sa kanyang isipan ang lahat ng naganap sa pagitan nila ni Sam. Nagsimula lang iyon bilang isang simpleng plano, isang mahirap na desisyon na iniisip niyang magbibigay lunas sa mga problema ng pamilya. Ngunit ang init na kanilang pinagsaluhan, ang mga oras na nagbigay sa kanya ng pansamantalang saya, ay nag-iwan ng kalungkutan. Hindi ito ang solusyon na inaasahan niya. Sa halip, ito ay nagbukas ng mga bagong pinto na mas komplikado, na puno ng guilt, pagsisisi, at mga tanong. Habang nakaupo sa madilim na silid, naramdaman ni Jason ang mga himagsik na nararamdaman niya sa sarili. Habang iniisip ang mga nagdaang buwan, sumagi sa kanya ang tanong, tama ba ang ginawa ko? Hindi ba ako nagkamali sa paghahanap ng solusyon sa pamamagitan ng pagkuha ng pansamantalang kaligayahan? Sa bawat alaalang iyon, napagtanto niyang ang hinahanap niyang lunas ay hindi natagpuan sa mga lihim at hindi inaasahang relasyon, kundi sa pagharap sa mga responsibilidad na matagal nang nakaatang sa kanyang mga balikat. Hindi pala siya malulutas ng kasiyahan sa katawan o ng pakiramdam ng pagiging buhay na para bang nakaligtas siya sa lahat ng sakit. Ramdam niyang malaki ang kasalanan na naipon sa bawat sandaling nagsimula silang magtago ni Sam. Ang nararamdaman niyang kasayahan sa unang mga pagkakataon ay unti-unting napalitan ng sakit. Parang may isang maliit na boses sa kanyang isipan na patuloy na nagsasabi, "Hindi mo ba nakikita na may mas malaking halaga na kailangan mong pagtuunan?" Ang mga tanong na iyon ay nagbigay sa kanya ng malalim na pagkaintindi. Walang ibang makakatulong sa kanya kundi ang tamang landas, ang pagharap sa kanyang pamilya at sa mga problema ng walang tinatago. Minsan,
Naiisip ni Jason kung naisip ba ni Sam ang mga epekto ng mga nangyari. Sa mga pagninilay na iyon, ramdam niyang hindi lang siya ang naapektuhan, kundi pati na rin ang mga taong malalapit sa kanya. Si Manilyn, na alam niyang nagdusa ng mga pagkakataon na hindi siya buo. Si Aya, ang anak nilang walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa paligid niya. Lahat ng ito ay nagiging isang mabigat na pasanin na hindi madaling bitawan. Alam niyang kailangan niyang magsimulang ayusin ang lahat ng ito, hindi para sa sarili lamang, kundi para sa pamilya na matagal niyang pinangarap na maging buo at masaya. Habang binabalikan ni Jason ang mga gabing iyon na puno ng init at pagnanasa, natutunan niyang ang mga ito ay mga sandali ng panandaliang kaligayahan. Ngunit hindi siya nito tinulungan sa matinding laban sa buhay na kinakaharap nila ni Manilyn. Ang pagnanasa at katawan ay hindi nakakatulong para malutas ang kanilang totoong problema. Napagtanto niyang hindi ganito ang dapat niyang gawin para mapabuti ang kalagayan nila. Kailangan niyang muling mag-focus sa kanyang pamilya, sa responsibilidad na kailangan niyang gampanan bilang isang asawa at ama. Ang mga masakit na aral na natutunan ni Jason mula sa mga nangyari ay nagsilbing gabay. Alam niyang kailangan niyang magsimula ng bagong landas, kung saan ang pagharap sa kanyang mga pagkakamali at ang pagbuo ng mas maayos na relasyon sa mga mahal niya sa buhay ay magiging siyang pinakamahalaga. Hindi na siya maghahanap ng mabilisang solusyon, kundi ang tunay na pag-aalaga at pagtutok sa kung anong mas mahal. Simula nang magdesisyon si Jason na baguhin ang kanyang buhay, naging malinaw sa kanya na ang pagharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa ay ang tanging paraan para magkaayos at magtulungan muli. Alam niyang hindi madali, ngunit siya ay determinado. Ang unang hakbang ay ang magtapat kay Manilyn. Hindi na niya kayang magtago pa ng kahit anong lihim. Kailangan niyang humingi ng tawad at kailangan niyang ipadama kay Manilyn na handa siyang magbago. Habang nag-uusap sila, ang mata ni Manilyn ay puno ng kalungkutan. Wala nang mga sigawan o malalaking tanong. Ang tanging nararamdaman ni Jason ay ang bigat ng mga salitang bibigkasin. Hindi na siya pwedeng magtago pa. Manilyn, nagsimula siya. Nagkamali ako. Alam kong pinagtaksilan ko ang tiwala mo at ang ating pamilya. Nais ko sanang magpatawad ka at sana magkaisa tayo para sa anak natin. Hindi ko na kayang itago pa, pati ang mga pagkakamali ko. Si Manilyn ay tahimik lang at hindi agad sumagot. Nagpahid siya ng mga luha, ngunit sa mga sandaling iyon, hindi siya nagalit kay Jason. Alam niyang ang pagkakamali ay hindi madali patawarin, ngunit natutunan niyang tanggapin ang mga pagkukulang ng kanyang asawa. Jason, masakit. Pero pinipilit ko pa rin na magpatawad sa'yo. Para sa anak natin. Para sa pamilya natin. Sagot niya ng mahinahon. Kailangan natin magtulungan, Jason, para gumaan ang buhay natin. Hindi kita iiwan, pero magtrabaho ka para bumangon tayo. Bumangon si Jason mula sa upuan, naglakad palapit sa kanya, at nagbigay ng isang mahigpit na yakap. Habang niyayakap siya ni Manilyn, ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na puno ng pasasalamat at pangako. Alam niyang magiging mahirap, ngunit may pagkakataon pa silang magbago at magtulungan upang malampasan ang pagsubok na dumaan sa kanilang buhay. Matapos ang pag-uusap nila, nagdesisyon si Jason na makipag-ayos din kay Sam. Hindi niya nais na magpatuloy ang mga hindi pagkakaintindihan, kaya humarap siya kay Sam upang magtakda ng katapusan sa lahat ng nangyari. Pumili siya ng isang tahimik na lugar, malayo sa mga mata ng ibang tao, at nagbigay ng pasasalamat kay Sam sa mga sandaling ibinahagi nila, kahit na naging komplikado ang lahat. Sam, nagsimula siya. Pasensya na kung naging magulo ang lahat.
Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga mangyayari. Pero gusto ko sanang ipaliwanag na wala akong ibang ibig sabihin kundi ang mapabuti ang buhay ko at ng pamilya ko. Kailangan kong ayusin ang mga pagkakamali ko. Nagtaas ng kilay si Sam at tumingin sa kanya ng tahimik. Walang galit sa mga mata niya, ngunit parang may pagkaintindi siya sa mga nangyari. Jason, anya ng mabangis na kalmado. Alam ko ang nararamdaman mo. Hindi ko naman kayang gawing madali ang lahat. Pero naiintindihan ko na kailangan mong magbago. Hindi ito ang tamang daan. Sana ay magtagumpay ka sa lahat ng susunod mong gagawin. Ramdam ni Jason ang isang malalim na paghinga na nagmula sa kanyang dibdib. Parang isang mabigat na tinik na natanggal. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng linaw sa kanyang isip. Hindi kailangan ng alinlangan, ng komplikasyon, at ng mga maling hakbang. Kailangan niyang ayusin ang lahat at mag-focus sa mga bagay na talagang may halaga. Ang kanyang pamilya, ang pagtulong kay Manilen sa pagpapagamot ni Aya, at ang pagpapatawad sa kanyang sarili. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ni Jason ay parang isang bagong simula. Nais niyang magsimula ng malinis. Alam niyang hindi niya kayang bawiin ang mga nangyari, ngunit kaya niyang baguhin ang hinaharap nila. Pinili niyang magpatuloy ng buo at may tapat na layunin upang magtulungan silang mag-asawa at matutong magpatawad, hindi lang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang mga hakbang na ito ay mahirap, ngunit si Jason ay handang magsimula. Sa ngayon, ang pagpapatawad na ibinigay sa kanya ni Manilen at ang pagkakaroon ng pangunawa ni Sam ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magsimula muli. Ang pinakamalaking pagsubok ni Jason ay dumating ng sabay-sabay sa kanyang buhay. Hindi lang ang personal na relasyon niya, kundi pati na rin ang trabaho at ang mga kahihinatnan ng kanyang pagkakamali. Sa loob ng ilang linggo, naging mas mahirap ang bawat araw. Ang kumpanya nila ay nagsimulang mag-restructure at ang posisyon ni Jason ay nasa panganib. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay maaaring maglaho. At habang nag-iisip siya, hindi maiwasang magbalik tanaw sa mga desisyon na nagdala sa kanya sa puntong ito. Si Manilen, bagamat napatawad na siya, ay patuloy na nakakaranas ng sakit sa kabila ng lahat ng naganap. Ang sakit ng anak nilang si Aya ay patuloy na nagpapahirap sa kanila at Jason ay natatakot na baka hindi niya na kayang baguhin ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Ang init ng relasyon nila ni Sam ay nag-iwan ng mga sugat na hindi madaling pagalingin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Jason ay napagtanto na siya na ang may hawak ng kanyang kapalaran. Ang bawat desisyon ay may bigat at sa oras na iyon, kailangan niyang mamili. Magpatuloy sa landas ng mga pagkakamali at pagsisisi o mag-take responsibility at magbago para sa ikabubuti ng pamilya at ang kanyang sarili. Isang gabi, habang mag-isa sa kanyang opisina, tumigil siya sandali at tumingin sa salamin. Sa bawat paghinga, naramdaman niya ang matinding tensyon. Ang katawan niyang matagal nang napagod sa mga emosyon, sa mga pagninilay, at sa mga pagpapatawad na ipinagkaloob sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang magsimula muli. Kailangan niyang itaguyod ang kanyang pamilya at kailangan niyang alisin ang lahat ng mga pabigat sa kanyang mga balikat. Habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon, ramdam niya ang init ng katawan ni Sam mula sa kanilang mga nakaraang sandali. Ang halik, ang mga titig, ang mga hindi nasambit na salita, lahat ay nagbigay ng pakiramdam ng sensualidad at init. Ngunit nagdulot din ng kalituhan at pananabik. Ngunit natutunan niyang harapin ang mga pagkakamali niyang ito at napagtanto na walang halaga ang mga sandali ng kasiyahan na dulot lamang ng pagtakas. Lumapit siya sa telepono, tinawagan si Manilen
at ipinahayag ang kanyang desisyon. "Manilin," sabi niya, "nakahanda akong baguhin ang lahat para sa atin. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Hindi ko na kayang iligaw ang ating buhay. I'm sorry, and I'm ready to make it right." Nagsalita si Manilin nang may kabigatan sa kanyang boses. "Jason, alam ko na pinili mong magbago at gusto ko sanang makikita kita sa pagpapatawad. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang magtiis, pero para kay Aya, magsisimula tayo muli." Napagtanto ni Jason na walang madaling daan at ang mga desisyon niya ay may malalim na epekto. Ang mga natutunan niyang aral ay hindi madaling ipasa, ngunit handa na siyang itaguyod ang bawat hakbang sa landas ng pagtubos. Ang pagkakaalam na ang bawat hakbang na gagawin niya mula dito ay maghuhubog sa kanyang pagkatao na magiging mas mabuti at tapat at hindi na muling matutukso sa mga maling desisyon. Sa kanyang desisyon, Jason ay nagtakda ng bagong simula, isang hakbang patungo sa pagsasaayos ng kanyang buhay. Hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para na rin sa kanyang sarili. Habang lumilipas ang mga araw, napagtanto ni Jason na ang mga pagkakamali na ginawa niya ay hindi ang magtatakda ng kanyang buhay. Ang mahalaga ay kung paano siya bumangon mula sa mga ito. Isang araw, habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang asawa, si Manilin, naisip niya kung gaano sila kalakas ngayon. Si Manilin, na dating nagduda at nasaktan, ay unti-unting natutunan muling magtiwala sa kanya. Ang mga gabi na magkasama silang nag-aalaga kay Aya, ang kanilang anak, ay naging pagkakataon na mapagtibay ang kanilang relasyon, na nagpatibay sa kanilang pag-ibig at pagkakaintindihan. Bawat hakbang na ginawa nila sa buhay ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na walang ibang mahalaga kundi ang kaligayahan ng kanyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga sugat mula sa mga nakaraang desisyon ay nagsimulang maghilom. Si Aya, na patuloy na lumalaban sa kanyang sakit, ay nagbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. Ang mga araw ng pag-aalala at sakit ay natutunan nilang tanggapin at yakapin. Minsan nararamdaman ni Jason ang bigat ng lahat, ngunit alam niyang wala na siyang ibang hangarin kundi ang magbigay ng mas magaan at mas masayang buhay para sa kanyang pamilya. Habang patuloy ang kanyang pagbabago, natutunan niyang magpatawad sa sarili. Hindi madaling kalimutan ang mga sandali ng matinding emosyon at pagkakasalungat, ngunit natutunan niyang tanggapin na minsan, ang mga bagay na tila magkaibang landas ay may layuning magturo ng mahahalagang aral. Ang relasyon nila ni Sam, na puno ng sensual na tensyon at hindi inaasahang emosyon, ay naging bahagi na lamang ng nakaraan. Hindi na nila muling binanggit ang isa't isa, at bagamat may mga pagkakataon na naiisip ni Jason ang mga oras na magkasama sila, natutunan niyang tanggapin na may mga bagay na hindi talaga para sa kanya. Nakapag-focus na siya sa kanyang pamilya. Inisip niyang ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa mga pansamantalang kagalakan o mga pagkakamali. Nasa pamilya niya ang tunay na kaligayahan, at sa bawat araw na lumilipas, nakita niyang natututo silang magtulungan. Ang relasyon nila ni Manilin ay naging mas matibay at puno ng pag-unawa. Ang mga gabi na magkasama silang nag-aalaga kay Aya ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang buhay, isang simula ng bagong kabanata. Sa kanyang mga desisyon, nakaramdam si Jason ng kapayapaan. Ang mga nakaraang kamalian ay hindi na siya tinatakot. Alam niyang natutunan niyang magsimula muli at magtulungan sa kanyang pamilya. Habang magkahawak kamay silang naglalakad ni Manilin sa landas ng buhay, natutunan nilang magpatawad sa isa't isa at magtulungan. Ang mga nakaraang sugat ay napagtagumpayan nila, at ang pinakamahalaga ay ang kanilang pagmamahalan. Si Sam, sa kabilang banda, ay nagpatuloy din sa kanyang buhay.
Hindi na nila muling naibalik ang relasyon nila na puno ng init at tensyon. Si Jason, bagamat may mga pagkakataong naiisip si Sam, ay natutunan niyang tanggapin na may mga bagay na hindi para sa kanya. Pinili niyang iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng higit pang sakit at kalituhan. Ang bawat araw ay naging pagkakataon para kay Jason na magpatuloy sa buhay na may pagmamahal, katapatan, at integridad. Sa huli, ang landas na tinahak ni Jason ay puno ng mga aral at masalimuot na desisyon. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa niya, natutunan niyang ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa mga sandali ng kaligayahan, kundi sa mga pagkakataon ng pagtutulungan, pagmamahal, at pagpapatawad. Ang buhay na tinatahak nila ngayon, kahit na puno ng mga pagsubok, ay punong-puno ng bagong simula at pag-asa. Jason is now walking a different path, one where his family comes first and everything else falls into place. He learned that no matter how hard the journey gets, as long as he stays true to himself and his loved ones, the future will always be worth fighting for. Habang lumilipas ang mga araw, napagtanto ni Jason na ang mga pagkakamali na ginawa niya ay hindi ang magtatakda ng kanyang buhay. Ang mahalaga ay kung paano siya bumangon mula sa mga ito. Isang araw, habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang asawa, si Manilyn, naisip niya kung gaano sila kalakas ngayon. Si Manilyn, na dating nagduda at nasaktan, ay unti-unting natutunan muling magtiwala sa kanya. Ang mga gabi na magkasama silang nag-aalaga kay Aya, ang kanilang anak, ay naging pagkakataon na mapagtibay ang kanilang relasyon, na nagpatibay sa kanilang pag-ibig at pagkakaintindihan. Bawat hakbang na ginawa nila sa buhay ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na walang ibang mahalaga kundi ang kaligayahan ng kanyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga sugat mula sa mga nakaraang desisyon ay nagsimulang maghilom. Si Aya, na patuloy na lumalaban sa kanyang sakit, ay nagbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. Ang mga araw ng pag-aalala at sakit ay natutunan nilang tanggapin at yakapin. Minsan nararamdaman ni Jason ang bigat ng lahat, ngunit alam niyang wala na siyang ibang hangarin kundi ang magbigay ng mas magaan at mas masayang buhay para sa kanyang pamilya. Habang patuloy ang kanyang pagbabago, natutunan niyang magpatawad sa sarili. Hindi madaling kalimutan ang mga sandali ng matinding emosyon at pagkakasalungat, ngunit natutunan niyang tanggapin na minsan, ang mga bagay na tila magkaibang landas ay may layuning magturo ng mahahalagang aral. Ang relasyon nila ni Sam, na puno ng sensual na tensyon at hindi inaasahang emosyon, ay naging bahagi na lamang ng nakaraan. Hindi na nila muling binanggit ang isa't isa. At bagamat may mga pagkakataon na naiisip ni Jason ang mga oras na magkasama sila, natutunan niyang tanggapin na may mga bagay na hindi talaga para sa kanya. Nakapag-focus na siya sa kanyang pamilya. Inisip niyang ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa mga pansamantalang kagalakan o mga pagkakamali. Nasa pamilya niya ang tunay na kaligayahan, at sa bawat araw na lumilipas, nakita niyang natututo silang magtulungan. Ang relasyon nila ni Manilyn ay naging mas matibay at puno ng pag-unawa. Ang mga gabi na magkasama silang nag-aalaga kay Aya ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang buhay, isang simula ng bagong kabanata. Sa kanyang mga desisyon, nakaramdam si Jason ng kapayapaan. Ang mga nakaraang kamalian ay hindi na siya tinatakot. Alam niyang natutunan niyang magsimula muli at magtulungan sa kanyang pamilya. Habang magkahawak kamay silang naglalakad ni Manilyn sa landas ng buhay, natutunan nilang magpatawad sa isa't isa at magtulungan. Ang mga nakaraang sugat ay napagtagumpayan nila, at ang pinakamahalaga ay ang kanilang pagmamahalan. Si Sam, sa kabilang banda, ay nagpatuloy din sa kanyang buhay. Hindi na nila muling naibalik ang relasyon nila na puno ng init at tensyon. Si Jason,
Bagamat may mga pagkakataong naiisip si Sam, ay natutunan niyang tanggapin na may mga bagay na hindi para sa kanya. Pinili niyang iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng higit pang sakit at kalituhan. Ang bawat araw ay naging pagkakataon para kay Jason na magpatuloy sa buhay na may pagmamahal, katapatan, at integridad. Sa huli, ang landas na tinahak ni Jason ay puno ng mga aral at masalimuot na desisyon. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa niya, natutunan niyang ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa mga sandali ng kaligayahan, kundi sa mga pagkakataon ng pagtutulungan, pagmamahal, at pagpapatawad. Ang buhay na tinatahak nila ngayon, kahit na puno ng mga pagsubok, ay punong-puno ng bagong simula at pag-asa. Jason is now walking a different path, one where his family comes first, and everything else falls into place. He learned that no matter how hard the journey gets, as long as he stays true to himself and his loved ones, the future will always be worth fighting for. Mga kasirin, naway may natutunan kayo sa kwentong ito. Lahat tayo may kanya-kanyang laban, at minsan, sa mga desisyon natin, nagiging mas malinaw ang ating landas. Huwag kalimutan, sa bawat pagkatalo, may pagkakataon pa ring magbago at magtagumpay. Hanggang sa muli, mga kasirin, mag-ingat kayo palagi.